At para sa ating Guro Ako Facts, halina't sabay-sabay nating alamin ang pinakamayamang probinsya sa Pilipinas ngayong taong 2022. Pang-sampo sa ating listahan ay ang Iloilo. Ang Iloilo ay naging sentro ng medical centers, shopping centers at business centers. Sa hilagang bahagi ng probinsyang ito ay may matatag na fishing industry at mayamang turismo. Marami ditong mga tourist spots na simbahan at gusali. Malaki rin ang ambag ng agrikultura sa paglago ng kanilang ekonomiya. Sa Iloilo nagmumula ang malaking produkto ng agrikultura sa bansa tulad ng mais, palay at asukal. Ang total net assets ng Iloilo sa kasalukuyan ay nasa 11.2 billion pesos. Pang-siyam sa ating pwesto ay ang Leyte. Sa mga mababang bahagi ng probinsya ng Leyte, halos palayan ang makikita dito, lalo na sa paligid ng Tacloban. Habang nasa kabundukan naman ang mga niyog. Naglalakihan din ang mga planta ng tubo sa probinsya dahil ang Leyte ay napapalibutan ng mayayamang tubig. Malimit din na mangingisda ang ikinabubuhay ng mga residente dito. Sa Leyte rin matatagpuan ang pinakamalaking geothermal power plant sa buong Asya. Pangunahing pinagmulan ng yaman ng probinsyang ito ay mula sa agrikultura, pangingisda, pagmimina at iba pa. Ang kasalukuyan nitong net assets ay aabot sa 12 billion pesos. Pang-walo ay ang Cavite. Ang Cavite ay isa sa mga probinsya ng Calabar Zone. Malaking porsyento ng paglago ng ekonomiya ng probinsyang ito ay nagmumula sa agrikultura. Nagmumula sa Maragondon ang malaking porsyento ng agrikultura sa Cavite. Kasama din ang Silang, Indang, Naik at Alfonso. Ang Cavite ay mayroon ding 12 ng economic zones. Ang pinakamalaki sa mga ito ay nasa General Trias na may sukat na 177 ektarya na may pabrika ng damit, textiles, semiconductors at kung ano-ano pa. Marami ring mga historical signs at monumento ang makikita sa probinsyang ito na dinaragsa ng mga turista. Nasa kanila rin ang Tagaytay na madalas puntahan ng mga taga-Manila at iba pang turista. Nasa 12.4 billion pesos ang kasalukuyang net assets ng Cavite. Ikapito sa pwesto ay ang Isabela. Kung pag-uusapan ng income classification, may tuturing ang Isabela na first-class province at isa sa mga mayayaman at progresibong probinsya sa Pilipinas. Dahil sa lakas ng business at industry sa Isabela, tinagurian itong Regional Trade Industrial Center ng Northeastern Luzon. Ang Kawayan, Ilagan, Santiago at Rojas ang mga sentro ng komersyo sa probinsya. Mula pa noong 21st century, marami na sa mga investors ang pinipili ang Isabela na pagtayuan ng kanilang negosyo. Tulad na lamang ng Coca-Cola FEMSA, San Miguel Incorporation, RC Cola, MC Cola at marami pang iba. Dahil dito, marami pang kumpanya sa Pilipinas ang pinili ang Isabela na pagtayuan ng kanilang negosyo sa nakalipas na taon. Ang total net assets ng probinsya sa kasalukuyan ay nasa 12.5 billion pesos. Pang-anim ay ang Surigao del Norte. Ang probinsyang ito ay matatagpuan sa Caraga Region sa Mindanao. Nahahati ang probinsya sa dalawang malalaking isla, ang Siargao at Bukas Grande. Ang kapitolyo nitong Surigao City ang tinaguri ang gateway to Mindanao. Isa sa pangunahing pinagkukunan ng yaman ng probinsyang ito ay ang turismo. Alam naman nating lahat na ang Siargao ay tinaguri ang surfing capital of the Philippines na dinarayo pa ng ibang mga surfer mula sa ibang bansa. Umabot sa 13.2 billion pesos ang kasalukuyang net assets ng probinsyang ito. Pang-lima ay ang Bukidnon. Ang probinsyang ito ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Mindanao kung saan malay-balay ang kapitolyo nito. Pangatlo sa pinakamalaking probinsya sa Pilipinas in terms of total area of jurisdiction na may populasyon na aabot sa humigit kumulang na 1.2 milyon. Pangunahing pinagkukunan ng yaman ng Bukidnon ay ang sektor ng agrikultura. Ang probinsya ay major producer ng palay, saging, mais, pinya at iba pa. Sagana rin ang probinsya sa mga isdang tabang gaya ng tilapia, heto, gurami at marami pang iba. Ilan sa malalaking plantasyon ay makikita rin sa probinsya gaya ng Del Monte Philippines, Bukidnon Sugar Milling Corporation at Dolly Philippines.
Ilang malalaking manufacturer ang nakakontrata sa probinsya gaya na lamang ng San Miguel Food Corporation, Monterey Food Corporation at Swift Food Corporation. Sa dami ng malalaking komersyo sa probinsya, hindi na nakapagtataka na ang net assets nito sa kasalukuyan ay aabot sa 16.7 billion pesos. Pang-apat sa ating listahan ay ang Davao de Oro, isa sa pinakamayamang probinsya sa Mindanao. Ang malaking dahilan ng pagkakaroon nito ng magandang ekonomiya dahil sa maraming business establishments, sektor ng agrikultura, banana plantations at malalaking minahan ng ginto at pilak. Ang Davao de Oro ay isa sa pinakamalaking gold deposit sa Pilipinas. Ang 10 nitong lalawigan ay may 10 hanggang 11 minahan. Ang kasalukuyang net assets ng probinsya ay nasa 18.8 billion pesos. Pangatlo sa pwesto ay Rizal. Matatagpuan ito sa Calabarzon region ng Luzon. Ang Antipolo, Taytay at Cainta ay ang mga economic centers ng probinsya. Ang Antipolo ang naging sentro ng trades and exchange. Tourism at sentro rin ng edukasyon for sports dahil sa dami ng mga training at physical facilities na narito. Ang Taytay naman ay naging sentro ng textile at garment manufacturing habang ang Cainta ay nagsisilbing gateway sa buong Rizal Province. Ang kasalukuyang net assets ng probinsya ay nasa 21 billion pesos. Ikalawa sa pwesto ay ang Batangas. Matatagpuan din ang probinsya sa Calabarzon ng Luzon. Halos taon-taon nararanasan ng probinsyang ito ang trahedya dulot ng Bulkang Taal. Subalit hindi pa rin nagpapatinag ang mga Batanggenyo. Ang Batangas ay napakaraming tourist attractions na napakalapit lamang sa Maynila. Bantog rin ang probinsyang ito dahil sa lokal nitong produkto na kilala hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa, ang balisong. Pangunahing produkto na nagmumula dito ay ang pinya. Marami rin pinagkukunan yaman ang Batangas tulad ng bakahan, asukal at mga palaisdaan. Nasa 21.9 billion ang asset nito. At ang pinakamayamang probinsya sa Pilipinas ngayong 2022 ay ang Cebu. Numero 1 ang Cebu pagdating sa mga ari-arian at net assets o equity. Kilala ang Cebu sa tawag na Queen City of the South na matatagpuan sa Central Visayas region. Ang Cebu ang pinakamatandang probinsya sa bansa na siya ring unang naging kapitolyo ng Pilipinas bago ang Maynila. Turismo ang nangungunang dahilan na nakapagpayaman sa probinsyang ito. Matatagpuan dito ang nagagandahang probinsya, white sand beaches, luxury hotel resorts, diving location at mga heritage sites na patok din sa mga banyaga. Halos 8% ng mga domestic at international shipping operators sa Pilipinas ay matatagpuan din sa probinsyang ito. Lumalaki rin ang produksyon ng locally made muebles sa Cebu, kaya naman tinagurian din itong furniture capital of the Philippines. Nasa 208.2 billion pesos ang assets nito.